Si Attorney Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. Ang gustong sabihin talaga ni Sara Duterte dyan, ayaw naming madamay sa kalokohan mo. Ayaw namin madamay sa negative publicity na karga mo. Yung mga akusasyon sa kanya. Wala sa kinalaman dito. Wala kaming ano sa politika sa kanya. Walang bilang. Wala siyang bilang sa politika. Hinamon. Gusto ko yung sinabi. Gusto ko yung sinabi ni Sigboy. Sinisiksik niyo yung mukha niya dito. Niligwak na ni Inday si Harry Roque. This is a funny development, sa totoo lang. Nothing is going for Harry Roque at this time. Di ba binibida pa nga ni Harry Roque yan? Niyayabang niya na hindi siya uuwi ng Pilipinas dahil kailangan niyang depensahan si former President Rodrigo Roa Duterte. Ito pa nga ang bida niya. Ito yung binibida niya noon. Sabi niya, I won't return alone, sabi ni Harry Roque. Hindi raw siya babalik ng Pilipinas na nag-iisa. Sisiguruhin niya na kasama niya si former President Rodrigo Roa Duterte. Bida-bida kasi ni Harry Roque yan eh. Oo, wala namang may gustong pinilit lang yata yung sarili niya dyan eh. Number one, mukhang hindi naman siya invited sa sa Netherlands, sa Hague. Ang nakakagulat, mga kotsero, nakakagulat dito, or baka kasama lang siya sa GC, kaya nalaman niya yung mga plano. Tapos, ito na nga ang balita. Ito pinakamasakit. Feeling ko, ito yung pinakamasakit na ano. Ang tagal-tagal mong naging quote-unquote loyal sa mga Duterte. Ang tagal-tagal mong hinihimod ang tumbong ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte. Ang tagal-tagal mo nanliligaw sa kanila, pero at the end of the day, ginamit ka lang nila. Kasi, mga kotsero, di ba, binolunteer ni Harry Roque yung sarili niya. Sabi niya, nandito ako para protektahan si Rodrigo Duterte, ay presidente si Rodrigo Duterte. Ako lang ang abogado na ICC accredited. Ako ang pinakaunang ICC accredited na abogado. Yung mga sumunod sa akin, ni-refer ko na lang lahat yan. Parang gano'n, something to that effect. Tapos ang ending, sasabihin sa kanya ni Sara, ay, hindi ka pwede. Hindi ka magre-representa sa akin. So, yun ang kanyang sinabi. VP Sara, Duterte's team won't include Roque and Medialdea. Ouch! Ang sakit-sakit naman ito. Grabe ka naman, Sara Duterte. Ang tagal-tagal na sumisip-sip sa inyo niyan, hindi mo man lang pinagbigyan. Kahit hindi siya lead counsel, di ba? Kahit kasama man lang sa legal team, hindi mo man lang isinama sa legal team si Harrieta. Grabe siya. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. President Sara Duterte clarifies former Executive Secretary Salvador Medialdea and former presidential spokesperson Harry Roque will no longer be part of her father's defense team. The Vice President said Medialdea will withdraw once former President Rodrigo Duterte's legal team is finalized. As for Roque, the Vice President said they want to avoid issues since his basis for staying in the Netherlands is not yet clear. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman. And then, meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. And then, once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Si Attorney Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. Palusot lang yung ano, gusto namin nakatutok ang lawyers dito sa aming kaso. No. Palusot lang yan.
Ang gustong sabihin talaga ni Sara Duterte dyan, ayaw naming madamay sa kalokohan mo. Ayaw namin madamay sa negative publicity na karga mo. Alam nyo mga kotsero, si Nicholas Kaufman, si Attorney Kaufman, napag-alaman natin na hindi lamang siya abogado, kundi siya rin ay image something. Parang si yung abogado ni Johnny Depp, abogado siya, tapos parang image management consultant, something ganun. Or PR consultant. Ganun din si Nicholas Kaufman. Hindi lang ho siya abogado, pero nag-ano din siya, PR consultant. So, kung ikaw ay PR consultant, ang gugustuhin mo, ang i-advise mo sa kliyente mo, may negative may negative press ka na eh. Ang kaso mo, ikaw ay tsumugi ng napakaraming Pilipino. Sinabi mo pa na gusto mong maging katulad. Naalala ko to, sinabi ni Digong to recently, narinig ko siya ulit. Sabi niya, kung si H ay pumatay ng 30 milyong Hudyo. Dito sa Pilipinas, mayroong approximately 3 million individuals na involved sa drugs. Papatayin ko silang lahat. Yan ang sinabi ni Rodrigo Duterte. Dahil nagsalita ng ganon, si Rodrigo Duterte, syempre isipin agad ng Pilipino at ng buong mundo, mass murderer ka talaga. Sinabi mo yan. Kaya ang kinuha nila ni Sara Duterte ay yung abogado na may karanasan din sa PR para malinis niya yung imahe ni Rodrigo Duterte. Ngayon, mga kotsero, alam naman natin na si Harry Roque ay may mga kinakaharap na issue dito sa Pilipinas. So kung ikaw si PR consultant, anong gagawin mo? Sasabihin mo talaga, hindi ko sasama si Harry Roque. Ang dami niyang bagahe. Durog na durog ang pagkatao niya sa Pilipinas. Walang nagtitiwala sa sinasabi ni Harry Roque. Kung ikaw si PR consultant, edi gagawin mo, hindi siya pwede magrepresenta kay Rodrigo Duterte. Siya yung lead counsel, si Kaufman, si Nicholas Kaufman. Hindi kita uunin. Sorry ka. Dami mong bagay. Tapos andito ka sa Hague. Sinasabi mo, kunyari, ipinagtatanggol mo si Duterte, pero ang totoo, nagtatago ka lang. Mag-a-apply ka pa ng asylum. Huling-huli Huling-huli kasi si Harry Roque Meron pa isang interview na, eto tawang-tawa ko dito. Nagsalita si Secretary Remulla ng DOJ. In-interview siya kahapon, yung kapihan sa something, kapihan sa Manila Bay yata yun. Iniisip ko, isa sa dahilan kung bakit nila ako ginigipit ay para mawalan ng legal representation ng presidente. May mga nagnanais umano na mawalan ng abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabing dahilan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kung bakit anya siya ginigipit ng kasalukuyang administrasyon. Ngunit ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, hindi nakararanas ng political persecution ang dating tagapagsalita ng Duterte administration. It's irrelevant here. It's irrelevant. It's just sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito. I love it. It's not even the issue. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking. Yung mga akusasyon sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Wala kaming sa politika sa kanya. Walang bilang. Wala siyang bilang sa politika. Hinamon Gusto ko yung sinabi ni Sigboy. Sinisiksik niya yung mukha niya dito. He's irrelevant. Wala siyang bilang. Sinisiksik niya yung mukha niya dito. Dapat pala ito si Sigboy ang sumasagot sa mga patutsyada ni Harry Roque. Yung sagot ni Sigboy parang masang-masa. Wala kang bilang dito. Oo, siksik mo mo dito. Ano kaya yung sasagot ni Harry Roque dito? Wala siyang bilang dito. Sinisiksik lang niya yung mukha niya dito para maging relevant siya. Gano'n naman kasi talaga yung ginawa niya. Siniksik talaga niya yung mukha niya doon sa Hague. Nagulat nga tayo lahat. Ando si Harry Roque sa Hague? Ano to? Pinagplanuhan? Harapin niya yung kung ano man ang sinasakdal sa kanya, harapin niya. Magpaka Pilipino siyang maayos, di ba? Nagpigil pa si Sigboy. Magpaka-Pilipino siya maayos. Magpaka-Pilipino siya ng maayos. And alam nyo, ito nga yung tulad ng sinabi ko kanina. It seems, nakakalimot sila sa kanilang sinumpaang tungkulin. That they will uphold the law. Na sila mismo ang nagiging pangunahing taga-bali at taga-twist ng batas.